Okay mga guys, so meron ditong balita no nabibigyan natin ng reaction no. Na si Biden na yung presidente ng Amerika na si Biden nagbanta na sa China na makakatikim umano sila kapag ginalaw nila ang BRP Sierra Madre at ang Skoda Shoal. So malaking gulo to no. Malaking ano to pag sinuway ng mga Chino to no. So talagang nakakatakot na ano to pagbabanta ng Amerika talagang ang tutuhanin to pag Amerika nagsabi no. So itong bibigyan natin ng reaction no. Reaction, komentaryo. So itong video na to no galing kay PHTV Please lang paki-subscribe sa kanya. Okay? And also syempre don't forget to subscribe to our YouTube channel, okay? Sa mga baguhan lang sa mga baguhan diyan sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. Okay, no, umpisa na natin. Iniulat na nagbanta umano si US President Joe Biden laban sa pinaplanong paghatak ng China sa BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal at sinabi na buburahin niya ang komunistang bansa sa mapa kapag ginalaw nito ang nasabing warship. Iyan nagbanta si President Biden na buburahin niya yung mga incheck na lintik na yan. Binalaan ng US President ang China matapos makakuha ang Estados Unidos ng intelligence report tungkol sa pinaplanong sapilitang paghatak ng Chinese military sa BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal. Sinabi naman ni US Defense Secretary Lloyd Austin na sakop ng Mutual Defense Treaty ang BRP Sierra Madre at kapag ginalaw ng Chinese military ang nasabing barko, Wow, sakop pala sakop ng Mutual Defense Treaty pag hinatak ang barko. So ibig sabihin, hindi lang arm attack mag-invoke ang Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas. Kundi yung barko na bulok na yon sa Sierra Madre, pag hinatak nila yon mag-umpisa na ang Mutual Defense Treaty. Ayun, palulubugin na lahat ng barko ng China sa West Philippine Sea. Siguradong magkakagulo umano sa Indo-Pacific region. Nangako si Austin na magpapadala sila ng barko sa Ayungin Shoal upang tulungan ang gobyerno ng Pilipinas na bantayan ang BRP Sierra Madre sa gitna ng pagdami umano ng mga Chinese vessels sa nasabing lugar. Oo nga no, dumadami talaga no. Dumadami yung mga Chinese vessel dyan sa Ayungin Shoal at Panatag Shoal. Napakadami no. Talagang ano no, pinapamukha nila na sa kanila daw yung Ayungin Shoal at ang Panatag Shoal na napakalayo naman dun sa kanila no. Sakop pa ng ating EEC yan pero sinasakop nila, inaangkin nila. So nakakabwisit talaga itong mga ichekwa na to no. Iniulat ito matapos inihayag ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro na magtatayo ang gobyerno ng karagdagang base para sa militar at civilian agencies upang protektahan ang archipelagic baseline ng bansa. Sinabi ni Teodoro na hindi pa nila tukoy ang mga lokasyon ng pagtatayuan ng mga bagong base, ngunit inatasan niya ang Armed Forces of the Philippines na itayo ang mga ito sa dulo ng mga archipelagic baseline ng bansa. Yun. Ayos. Ayon kay Teodoro, na mga base ay magiging Joint Coast Guard, Philippine Navy o Philippine Air Force at civilian sites dahil kailangan umanong protektahan ng AFP ang ating mga baseline at ang planning at groundwork para sa karagdagang mga base ay magsisimula sa susunod na taon. Tama yan ang mga pinaplano no. Dapat talaga magkaroon ng mga base sa mga bawat isla sa West Philippine Sea no para
para naman hindi ano, kasi iniisip ng mga China, yung mga Chino na yan, na wala tayong pakialam diyan, na walang pakialam ang gobyerno ng Pilipinas diyan sa dagat na yan, no. Kaya tuloy inaangkin nila eh. Kaya gano'n ang mga mindset ng mga Chino na yan. So tama talaga, no. Lagyan ng base militar diyan sa bawat isla diyan sa West Philippine Sea. Samantala, inakusahan ng China ang Pilipinas ng trespassing sa karagatan na malapit sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa Uy, inakusahan ng trespassing sa Ayungin Shoal, Panatag Shoal, Scarborough Shoal. Nag-akusa yung China. Ang kakapal talaga ng mukha nito, ng mga Chino na to, no? West Philippine Sea dahil hindi umano humingi ng pahintulot ang Philippine government mula sa Chinese government. Wawa, uhihingi pa ng pahintulot. Mga ano sila, no? Mga walang hiya. Ba't maghihingi ng pahintulot? Nasa sakop ng ating teritoryo yung niyan, yung Ayungin Shoal, Panatag Shoal. Sila ay mga nang-aangkin lang. Sa isang pahayag, sinabi ng People's Liberation Army Air Force Senior Colonel Chan Junli, ang tagapagsalita ng Southern Theater Command ng kanilang Navy at Air Force, ay sinubaybayan, binantayan, binalaan at hinarang ang mga Philippine military vessels sa South China Sea. Sinabi niya na ang Pilipinas ay seryosong lumabag sa soberanya ng China at international na batas at mga basic norms na namamahala sa international relations at maaari umano itong magdulot ng hindi pagkakaunawaan at Oy, teka, China. Lumalabag daw sa batas ang Pilipinas, no? Sa kanilang batas. Ano naman pakialam natin diyan sa batas nila, no? Basta gumagalaw ang gobyerno ng Pilipinas, basta atin ang West Philippine Sea within EEZ natin, Exclusive Economic Zone. Sila nga ang dapat maghuglos daily diyan, no? Sila nang aangkin ng wala sa batas, di ba? Tingnan nyo naman yung pinaglalaban natin na EEZ yan naaayon sa batas. Samantalang sa kanila yung historical lang mga walang hiya talaga yan. Historical, wala naman sa batas yan. Maling kalkulasyon. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na inamin umano na isang Chinese general na kinakabahan siya dahil unti-unti na umanong pumapalag ang Philippine Coast Guard at Navy sa mga ginagawang aksyon ng Chinese Coast Guard at militia sa West Philippine Sea. Inamin ni Chinese General Wei Fenghe na nababahala umano siya dahil posibleng magkamali ang Chinese Coast Guard at Maritime Militia sa mga ginagawa nitong agresibong aksyon sa West Philippine Sea. Tama. Sinabi niya na kapag naubos ang pasensya ng Philippine government, sigurado umanong hindi na ito matatakot at magdadalawang isip na kumprontahin at gumamit ng puwersa laban sa Chinese Maritime Militia at CCG. Oo nga naman, no. Pag napunuan sa loob, dapat ang kalusin. Ganun lang naman ang mga Pilipino. Alam ko, matatapang tayo mga Pilipino, no? Matatapang. Kaya nga yung mga bayani natin, talagang pinaglaban ang kasarinlan ng Pilipinas. So, kaya nga, pag napuno na yan, ang mga Pilipino, talagang, aaksyon na talaga yan. Anya na alam umano ng Chinese military na limitado lang ang kakayahan ng Armed Forces of the Philippines. Ngunit nababahala sila kapag sumali ang Estados Unidos sa gulo dahil sigurado umano na magiging katapusan na ito ng Chinese military. Oo naman, no. So maraming kaalyado ang bansang Pilipinas, no. So talaga hindi matatakot ang Pilipinas na labanan ng China. Kasi alam nila at alam ng buong mundo
na mali ang China at talagang tutulong ang mga kaalyado ng Pilipinas. Number 1 na yan yung Amerika, no? Pupulbusin ni sila ng Amerika. Iniulat ito matapos sinabi ng Philippine government sa pamamagitan ng Department of National Defense na kasalukuyang pinag-aaralan ang posibleng defense at security partnership ng bansa sa the Netherlands at European Union. Muli namang pinagtibay ng bansang Norway ang suporta nito sa rule of law at sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS sa gitna ng tumitinding paninindigan at asertibo ng China sa South China Sea at West Philippine Sea. Nakipagpulong si Defense Secretary Gilbert Chodoro sa mga ambasador ng Norway at the Netherlands noong nakarang linggo upang talakayin ang mga naturang plano at kung paano mapalakas ang kanilang kooperasyon sa hinaharap. Okay. Sa pakikipagpulong kay Dutch Ambassador Mariel Gerets, iminungkahi ni Chodoro ang mga paraan upang isulong ang bilateral cooperation sa pamamagitan ng mga tinatawag na greenfield opportunities sa iba't ibang mga industriya, partikular na sa depensa at seguridad, kasama ang the Netherlands at European Union. Kung makikita nyo, no, talagang halos lahat ng bansa, no, halos lahat talagang talagang kaalyansa ng Pilipinas, no. Kaalyansa talaga sila ng Pilipinas, lalong-lalo na yung mga ibang bansa talagang kumakampi sila sa Pilipinas, no. Kasi nga itong China na to, maraming kalaban. Talagang ganid sa sila ay ganid sa kanilang teritoryo. Ay hindi pala sa kanilang teritoryo, no. Talagang inang-aangkin ng teritoryo na may teritoryo. Kaya nga maraming bansa din ang nabubwisit sa China. Binanggit ng ambassador kung paano pinagtibay kamakailan ng Pilipinas ang bagong national security policy nito at sinabi ng proposal tungkol sa pagbuo ng Naval Defense Industry Cooperation ay magbibigay ng long-term na strategic at economic advantage sa Pilipinas. Sumang-ayon naman si Chodoro tungkol sa nasabing defense cooperation dahil kinukonsidera ng DND ang kahalagahan ng iba pang mga areas tulad ng cyber at artificial intelligence, pati na rin ang mataas na potensyal na makipagsosyo sa the Netherlands sa iba pang mga bagay. Talagang napakaraming pati Netherlands, no, talagang kasundo ng Pilipinas, no. Gaganda ng mga gamit nila, no? Talagang napaka-high-tech. Ayan, may mga US carrier. Gaganda ng gamit. Ayan ang mga tutulong sa atin. Once na nagkagulo sa West Philippines, kagagawa ng mga Chino. Okay mga guys, so nakita nyo naman na si Biden ng Amerika ay nagbanta na sa China, no, na makakatikim sila ng gulpi di gulat. Hindi lang di gulpi di gulat, talagang pasasabugin sila, no, pag ginalaw nila ang BRP Sierra Madre at ang Skoda Shoal. So sigurado na 'yon. So okay, no, so hanggang dito na lang tayo mga guys, ha. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong reaction video, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?